Makasaysayang gabi po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua at narito po tayo sa Philippine Historical Association PHA COVID Lecture Series. Ito po ang pinakauna nating episode, pinakaunang lektura na mangyayari po sa panahon na ito ng pandemyang COVID-19 habang tayo po ay nasa lockdown. Okay, ito po ang handog ng Philippine Historical Association sa lahat po ng ating mga kababayan. Alay po natin ito sa lahat ng ating mga miyembro, sa lahat ng ating mga frontliners, at sa lahat po ng mga guro, estudyante ng kasaysayan na kung kayo man ay pasado na sa inyong mga subject dahil sa mass passing na yan, yung mass promotion na yan, o kung kayo man ay nagkakaroon pa rin ng mga requirements, sinasaluduhan po namin kayo. At ang mga frontliners po, ito pong alay namin sa inyo, lalo na po sa, hindi lang sa mga may mga medical frontliners po, sila po talaga yung ating mga bayani dyan, pero kasama na rin po lahat po ng mga iba pang nagtatrabaho sa panahong ito. And in many ways, sabi nga ni Professor Dr. Vic Torres, lahat po ng Pilipino ngayon na nasa bahay ay mga frontliners, mga kaibigan. So, marami pong salamat. Frontliners, bakit? Sabi nila, or sabi nung iba, backliners o homeliners. Bakit? Kasi po, if you stay at home, kayo po ay nakakatulong na po sa atin. No? So, tulad doon sinabi sa atin ni immediate past President Emmanuel Franco Calairo doon sa kanyang message dito sa PHA, dahil kami pong mga board members, kami po ay nagbigay ng mensahe dito sa ating Facebook. Pakitignan po yun pagkatapos panoorin ng ating broadcast ngayon. Okay? Maganda ho yung kanta natin kanina, bago po tayo magsimula. Ito pong Bagani na isinulat po music and lyrics ni Roel Rostata, at ito po ay ininterpret ni Anthony Castillo at ng Pino Pela. Ayan. Ang producer at arranger niyan ay si Junji Marcelo, at ito po ang ating official theme song ng the National Quincentennial Commemorations. Ayan. So, kaya po, kanina hawak-hawak ko po to kasi ito po ang ating kalendaryo para sa 500 years ng victory natin sa Mactan and other related events, including the circumnavigation of the world, which is the achievement of humanity, and of course the arrival of Christianity in the Philippines. Okay, sige. Thank you, Ian Alfonso. Siya po, meron po kaming public service mamaya na magkakaroon ng programa para sa 1-year countdown para sa ika-500 taon ng victory sa Mactan. Ayan, mamaya po may programa po kaming ipapaalala sa inyo na mangyayari po ito sa Lunes. Okay? Sa National Quincentennial Committee, Republic of the Philippines Facebook. Okay. Siguro bago ako magsimula, batiin na natin yung ating mga nauna, gusto ko pong batiin, mga kaibigan. Alam nyo, mabagal ho yung aking laptop, sayang. Gusto ko pa namang i-share. Ayan, i-share ko nga itong live natin. Ray Martin Benjamin, hello po. Mary Rose Ambrosio Payawan, Nina Barrera Bulaklak, Ian Alfonso, yes, the Quincentennial Team Song, Ano Hansel Delta, Virgilio Lagi, Joan Tubalia, Mark Elizar R. Reyes, Rosvera Merle, si Ginoong Wens Reyes, ang isa sa ating mga board members, salamat po. Si Hayag Liwanag, Mario Cruz, Rodel Wong Rojas Rieta, Rex Lialde, Rafael Gerard de la Cruz, Joanna Lin, Juan Gabriel Bravo, Rick Macabenta, Felmar de Jesus Agunos, si Danji, hello po, at si May S. Advincula, Anro Hansel Delta, Victor Francia Banawa, Joseph Luis Bautista, John Francis Gamboa, Jens Elgin, wala si Van, nasa Korea siya. Maria Cristina Ogoy Deraco, Jet Gabriel San Juan Biaco, Adrian Paeste, Bong Miguel de los Reyes. Napakadaming nanonood sa atin. 123 ngayon pa lang. Tess Comia, Hanyo Nuevo, Marcel Segismundo, Bong Miguel de los Reyes, Jennifer Beruela marching from Magdalena District, Vince Rams, Joseph Louis Bautista, Kim Carl Aceveda from Oriental Mindoro, Marcel Segismundo,
Maraming salamat. Vida Aurora Llevares C. Ayan, mga kaibigan. Tapos si Joy Ann Martin, Jovi Ramirez, Gilbert Remorin, Cams Bautista, Vida Aurora Llevares C. Ayan. Joshua Orogan, Caroline Briones Emiliano, Mark Ferdinand Aguilar, Catherine Refran Laririt, Joshua Orogan, Bong Miguel de los Reyes, Gerson Tabot, Constancia Acuña Tagle, Adrian Paeste, Edgar Paul Bawi. Ayan, mga kaibigan. Alam nyo, pasensya na, baka kayo lahat hindi ko mabati sa sobrang ng daming nanonood sa atin ngayon, ano? Nads Abejero, hello po. Oo. Saan makakahanap ng mga old school Philippine history books po? Old books. Oo, mamaya pwede nating pag-usapan yan. Pero syempre, marami hong mga antique shops na pwede nyong puntahan, ano? Lalo na sa Cubao Shoe Expo, no? Sa mga kaibigan natin diyan. Nika Regine Lico, Christine Bisenyo, Constania Noemi, Glyza Pevidal, si Claudine Marcos pa rin, Claudine. Actually, nagiging kamukha ko na yung isang Marcos yung sikat daw. Neil Florindo, ayan, Rio Florido, at si C.A. Teblev, taga Tarlac. Hello po, sa Tarlac ako ngayon. Broadcasting from Tarlac City. Yan, Lolita Aliaga, so from Bacoor, John Carl Briones, Primo Agbuya, from Victoria Laguna, Raymar Texon Ison, Elvira Sanchez, Joan Tubalya, Juno Cruz. Binabati din natin si Madel Kalayag at ang kanyang amang si Sergio Kalayag po. Oo. Constancia Acuña Tagle, Jim Juan Soriano, Niña Barrera Bulaklak from Cavite. Victor Francia Banawa, Joyce Kidu, Danila Acosta Lumabas, Jace Kidu, Anthony Alonso. Okay. Sige, itatabi ko muna to. Okay. Babati din po ako sa ating mga... Grabe, hindi pa lumalabas. Ang bagal ng internet. Sana hindi ako mamatay, sa broadcast na ito. Ang bagal ng internet. Hindi ko talaga mailabas yung live ko dahil gusto ko siyang i-share. Okay, sige po. Una sa lahat, gusto kong ipakilala. Ako po ay nagbo-broadcast sa ngalan po ng ating mga board members ng Philippine Historical Association na siya pong nagbigay sa akin ng pahintulot na isagawa itong tinatawag na COVID Lecture Series. Una po, ako po si Xiao Chua. Ako po ay board member and public relations officer. Ang mga kasama ko po, ang aming immediate past president, Emmanuel F. Calairo, PhD, mula sa De La Salle University das Marinas. Ang ating po mga board members na kasama, Rohain M. Deronganan, PhD from the Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Ang ating pong si Ginoong Ian Christopher Alfonso mula sa National Historical Commission of the Philippines, Secretariat, National Quincentennial Committee. Attorney Teodoro Calao IV, Ateneo Law School. Gloria E. Melencio, MA, University of the Philippines, Los Baños. Dr. PhD, University of the Philippines, retired. At si Ginoong Professor Wensley M. Reyes ng Philippine Normal University. Ang ating pong Assistant Treasurer ay si Arlene Calara, Dr. Arlene Calara. Sorry, Treasurer. Ang Assistant Treasurer natin ay si Kay Bundang. Ang ating pong Assistant Secretary po ay si Professor John Ray Ramos ng Ateneo de Manila. Ang ating Secretary po ay si Jonathan Balsamo ng Museo Valenzuela. Ang ating pong pangalawang Pangulo, Fernando A. Santiago Jr., Dr. Fernando Santiago ng De La Salle University, at Executive Director natin siya, Vice President and Executive Director. And of course, our President, Maria Luisa T. Camagay, PhD, from the University of the Philippines, Diliman. Nabanggit ko ba si Jonathan Balsamo, ang ating secretary from Museo Valenzuela. Okay, sige po, mag-start na po tayo, Yeah. Okay, ang ating pong paksa, mga kaibigan na aking pinili, matagal ko na rin ko kasing gustong magkaroon ng isang FB Live tungkol sa basics ng kasaysayan ng Pilipinas. Kaya, saglit lang po Ayan, mga kaibigan, sana nandyan pa rin po kayo. Opo. So, ang ating pong topic ngayon, mga kaibigan, ay ang saysay ng kasaysayan. Okay? Una, bakit po ito yung topic natin? Simple lang.
Ang mga member po ng Philippine Historical Association, the Honor and Professional Historians, the Honor and Professional Association of Historians of the Philippines, ay ang aming pong interest ay mag-aral ng kasaysayan at magturo ng kasaysayan. So napakahalagang i-define ano ba ang history, ano ang kasaysayan. Okay? Bagamat ang aking pong ituturo sa inyo ay aking personal na leksyon, at kailangan ituring na aking definisyon o aking leksyon, sa palagay ko marami po tayong matututunan sa mga iba't ibang pagpapakahulugan ng history at kasaysayan. So that's one. Number two, aminin man po natin o hindi, meron pong pagmamaliit ang marami sa atin sa educational sector sa mismong itinuturo nating subject. Bakit? Paano ko po nasabi ito? Okay. Sa matagal na panahon, ang sibika at kultura at ang kasaysayan ng Pilipinas ay mayroong pantay na oras sa iba pang mga subjects nung panahon ng SEDEP, nung panahon ng naunang mga curriculum. Subalit, nung nakaraang dekada, parang pinapaikli ang pag-aaral ng Philippine history. May panahon na sinama ito sa makabayan, sibika at kultura, 'di ba? At parang ang nangyari ay nagkaroon ng pagkaunti ng pagtuturo ng kasaysayan, ng oras, ng pagkakataong ituro ang history. The other thing is, dahil po doon sa K+12 na bagamat napakagandang reforma sa ating edukasyon, hindi ho natin pinagkakailan ng magandang reforma ng edukasyon, meron pong problema sapagkat ang nangyayari ay tinanggal po doon sa grade 7 yung pagtuturo ng Philippine history at inilagay siya sa grade 5 and 6, bagamat hinati, no? Ay may problema po doon sa ating doon sa ating pagtuturo sapagkat mas mabata na yung natututo ng kasaysayan at ang nangyayari po ay mahirap nang ituro yung iba pa, no, na mas komplikadong mga issue. Yan yung problem din. So, isa pa pong problema natin ay yung natanggal po yung Philippine history sa college at itinuturo po yung readings in Philippine history na bagamat although similar ay medyo magkaiba din sapagkat hindi ito tungkol sa history kundi sa mga sources. So syempre, pag-aralan yung history sa pamamagitan ng sources, pero mahabang usapin yan, hindi ko na itatalakayin. Magkaiba po kasi yung pagtuturo ng sources ng history at yung pagtuturo mismo ng Philippine history. So yun po yung ating kinakaharap. May parang bakit to? Parang ang tingin, ang mahalagang mga subjects lang, ang sinasabi ko sa mga teachers pag nakakausap ko sila, bakit po parang ang nangyayari ay ang liit ng tingin sa history teacher, na parang pag history teacher ka, hindi mahalaga yung subject mo, math, science at sorry, hindi po COVID, math, science at English lang ang mahalaga. Yan po ang nangyayari sa atin. Okay? So, that's one. The other thing is, meron ding problema sapagkat ang nangyayari ay kung ikaw ay ang history subject sa isang eskwelahan, ito po ay itinuturo lamang o ipinapaturo sa mga hindi major. So, kunwari, parang kung ikaw ay isang social studies, sa maling panlipunan yan tawag, iyan ay ipapaturo pa sa isang hindi araling panlipunan. Kung kunwari, kung wala ka ng subject at ikaw ay teacher sa ibang subject, ang nangyayari po ay ikaw ang tawag dito, ikaw ay patuturuin ng subject kahit na ikaw ay hindi naman marunong. No? Bakit? Kasi ang inaakala nila, makabasa ka lang ng isang libro, pwede ka na magturo ng Philippine history o ng araling panlipunan. So, yan po yung problema sa edukasyon. Siyempre, sa edukasyon yan, sa educational sector.
Iba pa ho yan dun sa ating yung iba pa ho yan dun sa ating problem doon sa mga estudyante. So may mga estudyante po na ang tingin po nila sa history ay number one, pag-aaral ng yung problema po dyan ay yung mga estudyante akala nila o memorization lang ang memorization lang ang ating pag-aaral ng history. That's one. The other thing is akala nila pag nag-aaral ng history ay ano lang yung mga events. So pag nagkukwento ka ng events, history na yun. History na. O kasaysayan na. Oh? So yun yung problem po dito. So kailangan po nating tignan ito upang ano ba yung halaga ng ating kasaysayan? Ano ba yung halaga ng sorry may mga sumisingit kasi na mga messages. Sensya na po. Okay. So ano po yung ating kahalagahan nung ating ginagawa bilang Philippine Historical Association, bilang mga guro ng kasaysayan, bilang tagapagsalaysay ng kasaysayan. Ikaw man ay tour guide sa Intramuros, o ikaw man ay isang storyteller ng mga bata. Pag nakukwento ka, ano yung halaga niyan? Bakit natin ginagawa ito? Ay kailangan nating tignan ng puso ng kahulugan, ng saysay ng kasaysayan. Okay, so sige po. Well, of course, kapag tayo ay nag-aaral, syempre, di ba? Kasi sabi nila, itong mga estudyante natin, di ba? Ang sinasabi ko sa mga teachers na kausap ko, kailangan mangarap tayo. Mangarap tayo, let's have a vision. Na kapag pumapasok tayo sa paaralan, kung dati sinasabi nila boring ang kasaysayan, tinutulugan nila ang kasaysayan, na sinasabi nila na ang kasaysayan ay hindi mahalaga. Sinasabi nila, ba't pa may subject na history? Kung si Rizal kilala ko, o kung alam kung kailan ang kanyang kamatayan, yan ba ay magagamit ko sa aking buhay sa pamamalengke ko? Oh? Ang vision natin ay ganito, na kapag pumapasok sa ating mga silid aralin ang ating mga estudyante, sila'y excited na matuto sa atin. Yan ang vision, na hindi sila takot, hindi sila tinatamad, bagkus mayroong saysay sa kanila. Alam nila kung bakit nila pinag-aaralan ang bagay na ito. Yan ang vision natin. Kailangan mangarap tayong sama-sama na kahit ikaw ay isang teacher, hindi mo lang sinasabing lang yon, pero kahit ikaw ay isang teacher sa isang malayong probinsya, hindi excuse na wala kang mga gamit o mga libro. Dahil kung alam mo ang saysay ng iyong itinuturo, kung ano man ang meron kang mga materialis dyan, magiging exciting ang ating pagtuturo ng kasaysayan. Yan po ang mensahe natin sa hapon na ito o sa gabing ito. Ano ang saysay ng kasaysayan sa buhay ng mga Pilipino at sa buhay nating lahat? O siyempre, sige, tingnan natin sa ating pagtuturo ng history. Meron tayong mga definitions. O syempre, kapag ikaw ay nagsasalita sa isang kapag ikaw ay nagtuturo ng isang subject, halimbawa, biology. Yan. Biology. 'Di ba? It came from two Greek words. Bio means life and logos means study. Therefore, it is the study of life. So pag may subject ka, may definition ka. Ano history? Ano definition? So, titignan po natin yung original na Webster's Dictionary na ginawa ng Merriam-Webster Incorporated. Okay, ito yung Webster Best Pocket Dictionary.
Ayon sa pahina 149, history is the chronological record of significant events, the study of past events. Ayan. Okay, so, kailangan tignan natin, ano? History is the study of past events. Pag-aaral ng mga pangyayari sa nakaraan. Pero may isa pa, the chronological record of significant events. At papapansin po natin, mga kaibigan, ang salitang record. Record. Okay. Pag sinabing record ang history, simple lang po yan. Ito po ay nakasulat. Ayan. Sa definisyong ito ng history, ang history po ay nakasulat. May dokumento. Kaya nga may sinabi po ang mga lumang historiador na nasa tradisyon ng tinatawag na positivismo. Pag sinabing positivist, ito ay evidence-based. Oh. Ito ay may ebidensya at ang ebidensya ay dokumento. Kaya may sinasabi sila, no documents, no history. Kapag wala pang dokumento, hindi pwedeng pag-aralan. Kaya, nandun yung record. Ang tanong, kung ito po ay ating definisyon, may problema po ba tayo dyan? Pwede mong sabihin, wala, sapagkat yan po ay nasa diksyonaryo na. Kung yan ay mali, ano pang tama? Yan ay nasa diksyonaryo na. Subalit mga kaibigan, ang mga definisyon po ay bound din o nakakulong sa kanilang kultural na pinagmulan. At ang binasa po nating definisyon, ito po ay kanluranin. Bakit? Tanong ko sa inyo, kung ang mga Pilipino ay nakakasulat, kung ano po ba yung record? Yung record po, sulat yun. Sino lang bang nakakasulat, mga kaibigan? Pag po kayo ay nakakasulat, ibig sabihin po, kayo po ay nag-aral. Yan. So kung kayo po ay nag-aral, ano ibig sabihin nun? Lalo na nung unang panahon. Bakit po nakapag-aral ang isang tao? At nakapag-aral siya, kaya siya nakasulat ng dokumento. Simple lang, ay sapagkat siya po ay may pang-tuition, may pera. So anong ibig sabihin nun, mga kaibigan? Simple. Kung history is the written record of past events, ibig sabihin po, ang pinag-aralan nating history nun ay ang history ng mga mayayaman. Naintindihan po natin? History ng mga makapangyarihan. Tulad ng mga gobyerno, yan, may mga taga-sulat yan. Ng mga mayayamang mga politiko, mga businessman, yan, may mga taga-sulat yan. Kaya may mga talambuhay tayo ng mga negosyante o ng mga general. Dahil sila pwede silang magkaroon ng mga taga-sulat. At syempre, may mga record. Dahil sila nakapagtago ng record. Simbahan, ang mga batas, ang mga abogado, ang legal profession ay may history. Ang simbahan ay may history. Mga institusyon ay may history. Bakit? Sapagkat sila ay may kakayahan. Ang problema po dyan, kung history is the written record of past events at ang record ay sinulat ng mga mayayaman, nasaan ang mga mahihirap sa history na yan? Di po ba? Kaya kapag kayo ay nag-aaral ng Philippine history, di ba? Ang focus ng pag-aaral ay dun sa mga nakapagsulat. Bakit? Pagka tinignan mo yung timeline, ito yung laging sinasabi ni Seo Salazar. Pag tinignan mo yung timeline ng Philippine history, simple lang. Ano yung nakalagay? Pre-colonial history, Spanish period, o Spanish colonization,
American occupation, Japanese occupation, tapos yung tinatawag natin post-war. Ang tanong, may isang teacher na nagsabi nung pinakita yan, ma'am, hindi ba Philippine history? Nasaan yung Pilipino dyan? Bakit Spanish period, Spanish colonization, American occupation, Japanese occupation? Di ba? Di ba kayo nakagtataka? Walang Pilipino na nakalagay? Di ba? Oh, isa pa. Kasi sila yung mga nagsulat, ang mga colonizer sa matagal na panahon ang nagsulat ng ating history. Dahil silang may kakayahang magsulat. Oh, pagkatapos nung nung Japanese period, ano yung pinag-aaralan? Di yung mga presidente, yung mga programa ng presidente, di ba? Pinag-aaralan natin si Ferdinand A. Marcos, President of the Republic of the Philippines. Nakabuhok ko na siya. Di ba? Pinag-aaralan natin yung mga programa ni Marcos, yung mga programa ni Cory Aquino, yung mga programa ni Elpidio Quirino. Pero ito bang mga programang ito, hindi ko sinasabing hindi mahalaga yan. Yan ang tinatawag natin, political history. Yung pag-aaral ng mga leader. Hindi ko sinasabi na yan ay hindi mahalaga. Napakahalaga niyan. Pero ang tanong, nasan dyan yung mga kabataan? Nasan dyan yung mga mahihirap? Nasan dyan yung mga magsasaka? Nasan dyan yung mga estudyante? Nasan dyan yung mga babae? Sa matagal na panahon, ang babae ay wala sa history. Kaya nga may pabiro sila dyan na ang history ay his story. Nasan daw yung her story? Sino ba'y nagluto ng Last Supper? Bakit yung mga apostoles lang ang kumain? Walang kwento dun sa nagluto. Diba? Kasi ang babae sa matagal na panahon ay hindi nakapag-aral. Hindi pinapag-aral. Walang kapangyarihan ang karamihan sa mga babae. So yun po ang sinasabi natin. Kung history as written record of past events na nakasalig sa mga nakasulat na dokumento, ang pag-aaral ng nakaraan, ang ibig sabihin po niyan, yan po ay nakasalig sa may kapangyarihan. Ang nawawala dyan, yung mga nasa laylayan o yung mga nasa margins, yung mga hindi nakakapagsulat. Oh, eto pang isa, mga kaibigan. Eto pang isa. Sinasabi ko sa inyo. Bago dumating si Magellan, may naitago bang mga dokumento ang ating mga ninuno? Oh, meron. Nandyan po yung tinatawag nating Laguna Copper Plate Inscription na sinulat noong 900 AD na mga tao dyan sa may lawa ng Lumban, dyan sa may Laguna. O, pero, anong problema? Iisa lang yun. Anong nangyari sa mga ninuno natin bago dumating ang mga Espanyol? Kaya nga sinasabi nila, pre-Hispanic, pre-colonial, yung wala pang history. Wala pang nakasulat na dokumento. Noong unang panahon, yan ang tawag. Oh? Dahil ang nakasulat na dokumento ay maiipon ng mga kolonyal na mga tao. Oh. Kung walang history, kukaunti. Diba? Actually, pinagtatalunan pa yung Laguna Copper Plate Inscription na yan, o yung binatbat na tanso ng Laguna. Pinagtatalunan pa yan, ano ba ang totoong kahulugan yan? Diba? Bagamat yan ay nagpapakita ng isang diplomatikong pakikipag-ugnayan ng mga iba't ibang mga kaharian at bayan dito sa Pilipinas hanggang sa may Indonesia, mga kaibigan. Oh. Ngayon, Seth Ganancial, salamat. Sige, ngayon, tignan natin ito. Kung walang dokumento ang mga ninuno natin,
No? Dahil ang kanilang nakaraan ay paano nila isinasaysay. Sa pamamagitan ng pasalitang tradisyon o yung tinatawag nating oral tradition, oral. Hindi written yan, hindi record yan, mga kaibigan. So, darating ang mga dayuhan, sasabihin, wala kayo na istorya, isusulat namin na ninyo na istorya. Wala kayo ng kultura. Ano labas? Sinulat nila ang history natin at sinabi nila, binigyan nila tayo ng kultura. At ang history na yon at yung kultura na yon na kanilang itinuro sa atin ay nasa kanila bilang mga dayuhan. O anong problema doon? Binasa natin yon. So pag sinabi ng mga naunang account ng mga hechicero, tsaka mga bruho, tsaka mga bruha, tsaka mga pantasmo, yung mga babaylanes natin, ay paniniwalaan natin, nasasabihin natin itong mga babaylan na ito, yung mga may demonyo. Kaya ano ang nagkaroon tayo sa history, sa araling panlipunan noon? Nang isang diskurso, nang itinuturo natin sa mga estudyante ay mga impluensya, hindi po impluensa, hindi trangkaso, hindi flu, impluensya. Bakit? Sabi, di ba? Ano ang mga pamanang sasabihin ng mga Espanyol? Kung hindi kami dumating dito, kayo lahat mapupunta sa infierno! Di ho ba? Kung hindi kami dumating dito, mana Filipino, kayo walang pananampalataya sa Diyos! If we Americans didn't come, you're probably stupid people because we gave you education. We gave you your government. We gave you democracy. So, ano natututunan ng bata? Lahat ng magandang bagay tungkol sa atin ay galing sa ibang bansa. Ay bigay sa atin ng dayuhan. At ano pong ibig sabihin yan, mga kaibigan? Simple lang. Yan po ang dahilan ng ating pagkalipin. Bakit? Sapagkat hindi kailangang dayuhan ng umalipin sa atin. Isip mismo natin ng nagpapakalipin sa atin. Bakit? Dahil ang ating nakaraan ay pinag-aaralan natin sa mata ng dayuhan na nagsasabi sa atin na lahat ng maganda ay galing sa kanila. Therefore, kung gusto mo na magandang buhay, pumunta ka ng ibang bansa. Kung gusto mo ng magandang buhay, ikaw ay mag-aral sa ibang bansa. Yan po ang naging mentalidad nating mga Pilipino, mga kaibigan. Yan po. Hindi ko sinasabi na maling mag-asam ng magandang buhay. Pero ang nangyari po sa atin, naging totoo po yung ating mga inisip. Hindi natin pinaunlad ang ating sarili dahil hindi tayo makatayo sa sarili nating paa. Laging kailangan umasa tayo sa mga dayuhan. Dati Amerikano, ngayon mga Tsino. Laging kailangan may kapitan tayo. Bakit? Sapagkat yan ang ginawa nating realidad dahil yan ay nakakulong tayo sa ating pag-iisip. At malaki po ang kinalaman ng kolonyal na edukasyon sa pagtuturo po niyan sa atin. So sana po naiintindihan nyo po kung bakit napakahalaga ng papel ni nating mga teacher ng araling panlipunan, ng history.
Sapagkat hindi lamang po ito tungkol sa pagmemorya ng mga facts. Narito po tayo upang magpalaya ng kaisipan. Dahil sa pagpapalaya ng kaisipan, pwede ho nating palayain ang ating bayan. Pasensya na ho kayo at nagiging emosyonal ako. Sapagkat ngayon ko lamang ho ito pinag-usapan sa harapan ng napakaraming tao. Ngayon nanonood dito 288 ang nanonood mismo sa panahon na ito. Napakahalaga po ng mensahe. Kayo pong lahat na guro ng history at kasaysayan, huwag nyo pong mamaliitin ang papel ninyo sa pagbubuo ng bansa natin. Bakit? Sapagkat ang ating pong goal ay palayain ang isip ng ating mga kababayan. Sandali lamang po. Kung gayon, ano ba dapat ang pagtanaw natin sa ating history, sa nakaraan ng mga Pilipino? Oh, simple lang. Kailangan balikan natin kung paano natin dinidefine ang pag-aaral ng nakaraan o ang pagkukwento ng nakaraan. At dyan na po tayo pupunta doon sa definisyon ni Zeus Salazar. O, hindi niya definition ito sa totoo lang. Ito ay ini-emphasize niya ni Zeus Salazar. At si Zeus Salazar ay kilala po natin dahil sa ating agham panlipunan, siya po ay pinag-aaralan na po sa K-12, sa disciplines in the social sciences. Dahil siya po yung ama ng makapilipinong pananaw o yung pantayong pananaw sa kasaysayan. At doon na nga po tayo pupunta. Ano ang pakahulugan o ano ang katumbas ng konseptong history sa ating wika Filipino? At sabi ni Salazar, ito ay ang kasaysayan. Kasaysayan. Okay, kasaysayan. Para malaman natin kung ano ang saysay ng kasaysayan, kahulugan ng kasaysayan, kailangan tignan natin yung mismong salita. Kasaysayan. Mula sa salitang ugat na saysay. May dalawang kahulugan o dalawang pinakakahulugan ang salitang saysay. Sa katotohanan po, may mga nagdududa na ang kasaysayan ay isang salitang luma sa Pilipinas. Pero meron po akong ipapakita sa inyo. Hindi po totoong bago ang salitang kasaysayan. Hindi po ito nagmula noong dekada 30. Sapagkat may kopya po ako dito ng Pasyong Mahal na isinulat noong, ito po, 1891. Nilimbag, hindi sinulat, nilimbag, 1891. Ito po ay Pasyong Pilapil noong 19th century. At ang titulo ng pasyon ay Kasaysayan. Kasaysayan ng Pasyong Mahal ni Jesucristong Panginoon natin. Kasaysayan. Ano pa po, mga kaibigan? Simple. Puntahan natin yung isang lumang diksyonaryo. Ano ba ang kahulugan ng salitang kasaysayan? Mula po sa Vocabulario de Lengua Tagala. 1600s ito. Early 1600s. Vocabulario de Lengua Tagala. Sabi, deklarar, saysay. Ano to? Desenmarañado algo. Desenmarañado algo. Nagsasaysay. Desenmarañar algo declarándolo. Declarándolo. Sinasaysay.
ser deklarado, nagsasaysay. Haberlo ya deklarado. Oh? So, ano yung kahalimbawa? Magsaysay kanyang wika mo. Deklara eso que has dicho. Saysayin mo yang wika mo. Ano yun? Sabihin mo. Oh? Deklarar. Salaysay. Explicando. Oh, magsasalaysay ka niring wika kong lahat. Salaysayin mo yaring wika kong lahat. Oh. Pagsasaysay, deklarasyon, pagsasaysay, masamang pagsasaysay mo niyan. Oh. So, what does this mean? Oh. Saysay ay kwento. Pagkukwento. Yan po ay sa Vocabulario de Lengua Tagala lang ni San Buenaventura, kay Vocabulario de Lengua Tagala ni Noceda y Sanlucar, no? Deklara, saysay, deklarar, explicar. No? Nandito po lahat yun, yung salitang yan. Kasaysayan, deklarasyon, eksplikasyon o signifikasyon. Sabi ni Noceda, Isan Lucar. Oh, signifikasyon, kasaysayan. Oh, desaysay, may kamahal ang kasaysayan nito. Hay cosa más preciosa que la significación de esto. Ang pagkakasaysay nito ay la significación de esto. So, ano po ang nakikita natin dito? Una, ang salitang kasaysayan ay nasa mga lumang diksyonaryo. Ito po'y ginagamit pa noong unang panahon. Sa makatwid, isa itong taal na konsepto na mula sa Pilipinas. Sa kahulugan ng salitang ugat na pinagmulan ng salitang kasaysayan, saysay. Ang una po nating makikita dito, ang saysay po ay kwento o naratibo o pagsasalaysay. Ano ba ang history? Ang history ay naratibo. Okay? So, ano pa ang isa pang nakalagay dito sa Vocabulario de Lengua Tagala ni San Buenaventura? No? Salamat po at pinakita to sa atin ni Ginoong Jaime F. Tiongson ng Bagong Kasaysayan at ng San Miguel Corporation. Siya po ay nagsasaysay tungkol sa kasaysayan ng Pila Laguna at ng mga trend sa Pilipinas. Signifikasyon, katuturan. Ayan, so kung ang signifikasyon kasaysayan, signifikasyon ay katuturan din. Yun yung isa. Oh? Oh? So, ano ibig sabihin ng katuturan? Saysay. Saysay, ano ang katuturan? Ano ang kahulugan? Ano ang kahalagahan? Katuturan, kahalagahan. Oh? Ano ang relevance? Oh? So, basahin ko lang. Dahil biglang nakalimutan ko, meron ako senior moment. Ayan. Ang saysay ay story. Ang saysay din ay kabuluhan, kahulugan, kahalagahan, katuturan. Ayan. Kabuluhan, kahulugan, kahalagahan, katuturan. Sa Ingles, sense, meaning, importance, relevance. Ano bang gamit niyan sa akin? Ano bang relevance niyan sa akin? Mahalaga ba yan sa akin? Yun ang tinatanong. So, ibig sabihin, hindi po tungkol sa pag-aralan. Lan sa atin. Ang mga bagay na pinag-aaralan sa kasaysayan, kailangan bigyan ng katuturan. Okay. Kasaysayan, simple. Lumang bahay. Lumang bahay, gibayin mo. Okay lang, walang kwenta. Pero pag yan, niyang
kahalagahan sa ating kasaysayan o may nangyaring mahalaga dyan o may kahalagahan yan sa kasaysayan ng arkitektura, hindi mo pwedeng gibayin yan. Bakit? Mahalaga pala siya. So, bato, makita mo, bato pala na yun, inupuan ni Aguinaldo nung nasa palanan ni Isabela siya. May saysay. Kasaysayan, mahalaga. So, halaga dahil ang mga bagay-bagay na seemingly walang halaga, pag binigyan mo ng saysay at nagkaroon ng kwento, nagiging mahalaga. Yan ang saysay ng kasaysayan. Kapahalagahan, pag-aralan mo ang kasaysayan mo. Isang tao, gusto mong mahalin, wala siyang halaga. Pero pag nakilala mo siya, nagiging mahalaga siya. Lagi sinasabi ni Jonathan Balsamo, kung nagmamahal ka ng isang siya totoong mahal kung hindi mo siya kilala. Kaya nga sinabi ni Jonathan Balsamo, kung gusto mong mahalin ang bayan mo, kailangan ng halaga. Sa makatwid, kung ang kasaysayan ay mga saysay o kwento o salaysay na may saysay, kailangan tanungin. Kung ito ay may saysay para kanino? Yan, mga kaibigan, napakahalagang tanong. The question of audience. Mga kaibigan, kung kayo po'y nagkukwento o may ginagawa, kahit anong ginagawa ninyo, kailangan po natin tanungin, mga kaibigan, para kanino ito? Para saan ito? Sino ang audience ko? Yan ba'y ginagawa mo para sa pamilya mo? Yan ba'y ginagawa mo para sa bayan mo? Sino ang kinekwentuhan mo? Sino ang sinasalaysayan mo? Ang sabi ni C.U. Salazar, kung ito'y kasaysayan, ito'y salaysay na may saysay, ay kailangan may saysay ito para sa kinekwentuhan mo. At sino ba ang kinekwentuhan ng historiador na Pilipino? Sino ba ang kinekwentuhan ng guro ng araling panlipunan na Pilipino? E di, ang bayang Pilipinas, ang mga estudyanteng Pilipino, ang kapwa Pilipino. Sa makatwid, ayon kay C.U. Salazar, ang kasaysayan ay mga salaysay na may saysay para sa sinasalaysayang grupo ng tao. O, dagdag ni Jaime Veneracion, salinlahi. Sa makatwid, ang kasaysayan mga salaysay na may saysay para sa o salinlahi. Maliwanag po. Di ba nas mapadali ang ating yan? Ano ba ang mahalaga? Hindi lahat ng nasa history ay susulat, ay ituturo mo. Mamimili ka dyan, ano ang sa palagay mo ang mahalaga o may saysay sa iyong sinasalaysay ang grupo ng tao? Sana po ay nakatulong ang muling pag-emphasize natin. May malaking may malaking kaibahan ang konsepto ng West, ng history, as written record of past events, at yung kasaysayan bilang mga salaysay na may saysay. Dahil ang focus ng history ay doon sa dokumento. Ang focus ng kasaysayan ay nandun sa naratibo, kwento, at nandun sa saysay nito sa isang grupo ng tao. Okay, sige po. So, punta natin. Magte-test tayo. Ite-test natin ang inyong... So, sa inyo
Ibig sabihin, ito po yung pinaka-sense nung tinatawag na pantayong pananaw. Bakit? Ito. Ito ni Professor Tim Lacanay. Okay? Para ipakita kung ano po yung sinasabi dito. Ay, lilitaw din po yan. Mabagal po yung aking nalaman ng ibang mga regular viewers ko. Malaking problema ko na po itong laptop ko. Wala lang po akong pera ngayon. Hindi pa ako mapalitan. Ayan. Mali. Yan. 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 Ayan. Okay. Nababasa po ba natin? Mga kasaysayan sa laysay na may saysay. Yan pong dalawang tao, yan po yung nag-uusap. May tagapagdala at tagatanggap ng saysay. Okay. Nakikita po nyo may bilog. Yung bilog po, ang ibig sabihin po niyan, yan po yung kulturang kinapapalooban noong dalawang nag-uusap tungkol sa kanilang kasaysayan. So, mga salaysay na may saysay para sa sinasalaysay ang grupo ng tao. Kapag kamadali po yan, pag yan po ay nasa isang kultura sila. Ibang lecture na po natin yan, kung loloobin ng Diyos, makapag-lecture. Pag-usapan natin yung pantayong pananaw mismo at sa ibang bansa, pangkaming pananaw, pangkayong pananaw, pansilang pananaw, at yung pangkaming pananaw. No? Iba pa ho yan. Pero ito po, maliwanag po, kailangan magkaintindihan. Kaya batay sa kanilang kultura at batay sa kanilang wika. So, kung Pilipino, dapat po nag-uusap po tayo sa isang wika na naiintindihan po ng Pilipino. At wala naman nung debate na sa panahon ngayon, ang pinaka naiintindihang wika sa buong Pilipinas ay ang wikang Filipino. Pasensya na po kayo. Alam po natin yan sapagkat lahat po ay nanonood ng Itbulaga at ng Wawawin na nasa wikang Filipino. Mula Apari hanggang Holo. So, wala pong debate dyan. Hindi ako makikipag-debate sa inyo dyan. Dahil kahit sinong Pilipino ng Wawawin at sa Wawawin at ng Itbulaga, walang debate. Anyway, pero hindi ho natin sinasabing hindi mahalaga ang uusap po ang mga nasa ibang wika sa kanilang sariling wika, nasa ibang mga bansa tuloy, ibang isla o na isang lugar sa kanilang wika ay maaari din po yon. Dahil wika nila yon. Pero pagka usapin ng pagkabansa, ang naiintindihang wika ay ang wikang Filipino. Di ho ba? Bakit hindi sa Ingles? Pwede rin po. Filipino yon. Ang makakaintindi lang sa atin ay yung mga elite. Elite ako kasi kahit na ako ay walang pera ngayong lockdown, nag-aaral ako sa isang lokal. Di ba? In many ways, cultural elite ako. Di ba? Yung mga elite yung mga yan. Pero gusto mo kausapin ang ordinaryong tao, magsalita ka sa Filipino. Hindi ho ba? Okay, sige. Magkakaroon po tayo ng konting game. Sige, bubuksan ko yung aking chat ha. Yan. Okay. Sino makakasagot? Ng salaysay na may ito. Yan. Kilala nyo ba kung sino ito? Sino ang nakakakilala dito? Kaya maghihintay ako kung ano sagot ninyo. Matagal ito kasi delayed telecast itong ating delayed siguro ng mga 10 seconds. So sino yan? Okay. Pangalawa, sino ito? Kilala nyo ba ito?
Ito. Kilala niyo ba yan? Ayan, meron na sumagot. Oh, Marites Lerio Ababaw. Sino ito? Mustafa Kemal Pasha. Ayan, tama ka. Tama ka. Marites. Pinapagalitan ako ng nanay ko, ang ingitit daw ng ulo ko. Rafael Gerard de la Cruz, Kemal Ataturk. Marites Lerio Ababaw, Kemal Ataturk. Ayan. Tapos si Rafael Gerard de la Cruz, Mustafa Kemal. Hello po, Ataturk. Third Malik, sino ito? Yung isa, Ayatollah. Okay. Betsy Pearl, Kemal. Si Rafael Gerard de la Cruz. Si Muhammad Reza Pahlavi, tama? Marites Lerio Ababaw, hindi siya si Benito Mussolini, Jerry Mark Rodriguez Carbonell, Kemal Ataturk, Eric Villadolid, Kemal Ataturk, Ataturk ng Turkey, sabi ni Alvin Ignacio, Rafael Jordan Cruz, Pahlavi, yan si Pahlavi, oo, Juan Gabriel Bravo, Kemal, Mustafa Kemal, yes, tama kayo. Eric Villadolid, Reza Shah Pahlavi ng Iran, yes, thank you. Okay, sige, okay na yan. Okay na yan, salamat po. Okay, tanong, kilala ninyo. Bakit? Teacher kayo ng history. Pag yan pinakita ko yung mga picture na yan sa isang ordinaryong Pilipino, hindi nila yan kilala. So, sino ito? Pagka pinapakita ko yung mga pangalan na yan, di kilala ng mga bata yan. Oh, bakit? Mustafa Kemal Pasha. Siya po ang unang pangulo ng Republic of Turkey. Dahil po siyang nagtatag ng Turkey, ng Republic of Turkey, pinalitan niya yung pangalan niya ng Ataturk, meaning Father of the Turks. Siya po ba ay history? Opo. Pero siya ba ay... Bakit hindi siya kilala ng mga Pilipino? Bobo ba tayo? Hindi. Dahil wala siyang saysay sa atin. Siya may saysay sa mga Turko at sa mga pakialamerong katulad ninyong mga teacher ng Araling Panlipunan. Reza Shah Pahlavi. Reza Shah Pahlavi. Ang huling Shah o Emperor ng Persian Empire o Iran. Kaya tinatawag po natin yung mga Iranians, hindi Iranians talaga. Parsi. Say that again, teachers. Parsi. Parsi. Ayan. And siya po'y napatalsik sa isang revolusyon ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Isang radikal na klerikong Muslim o paring Muslim. Yan ba'y history? Opo. Pero, bakit hindi alam na mga karaniwang Pilipino? Sila ba'y manabobo? Hindi. Dahil, yan. Kilala niyo yan? Ito. Ha? Ito. Ha? Kilala niyo lahat yan? Oo, kilala niyo lahat yan. Yan. Kilala niyo yan? Ha? Kilala niyo yan? Bayaning Pilipino sa makabagong panahon. No? Nagbabalik po tayo sa PHA COVID Lecture Series. No? Nandito at talagang ang ating internet dito sa Pilipinas, no? At dahil gumagamit, pero nanda, salamat sa pagbabalik. Darren Vidal, salamat. Okay, sige, balikan natin yung sinasabi natin. Paano sinasalaysay ng ating mga ninuno bago dumating ang mga Espanyol nakaraan? Ito po ay sa pasalitang tradisyon o yung tinatawag nating oral tradition. Ayan. Oral tradition. Mabilis na lang ito. Kung oral tradition, ano itong mga to? Mito, alamat, kwentong bayan o yung tinatawag nating folklore, at ayan, jokes, mga kaibigan, mga biro, ay pwede ring maging sources ng kasaysayan. Sapagkat dyan makikita sa mga yan kung paano magsalaysay ang mga... So, hindi na lang doon sa formal na dokumento. O, halimbawa, sir,
ang mitong malakas at maganda. Makasaysayang gabi po. Hintayin lang po natin yung iba. Mga kaibigan, makasama po muli sa atin. Hello, Mama. Mama, bati ka naman, oh. Ayan, oh. Muli. Ayan, si Mama. Binabati po natin ng lahat sa ikatlong bahagi ng ating video nung tinatawag nating Philippine Historical Association COVID Lecture Series. Ito pong episode natin, ang pinakaunang episode. Hello, Mama. Ayun, oh. Ganda-ganda ng Mama, di ba? Oh, si Mama Vilma Chua. Okay. So, binabati natin si Madel Calayag, ang kanyang amang si Sergio Calayag, si Sofia Beatriz Salvador. Salamat po sa inyong panonood. Samahan niyo muli kami. Saglit lang hintayin lang natin yung ibang makasama sa atin ngayong araw na ito. Ito na po yung pangatlong video sapagkat napakasama po ng internet natin sa Pilipinas ngayon dahil napakarami po nagsasabay-sabay. Naiintindihan naman po natin yon. Kaya nga ako'y natatakot para dun sa susunod na mangyayari. Sasabihin ko na po sa inyo. Hello, Samuel Escopin, si Sierin Garcia o si Apple. Hello po, Maria Cristina Peñaflor. Salamat po, no? Si Edwin Valenciano, maraming salamat sa iyong panonood. Mark Briones Chua, hello. Oo, pa-shoutout daw. Ayan siya eh. Oh. Siya yung nag-aayos ng internet ko. Oh. Si Ana Tamula ng Ayala Museum, nakita ko kanina, nandyan, ano? Salamat po. Actually, gusto kong tingnan yung ibang video para mamaya sa batian natin. Hintayin lang natin, ano? Parang makasama pa nating iba. Kasi tinatapos ko na po dito, mga kaibigan. Oh, by the way, Pancho Piano po yan, ano? Yan po yung painting ni Pancho Piano ng isang falls. Oh. Sige. Okay. So, hello Sheila Miranda Diwa. Okay. Mga kaibigan, ganito lang naman yan, di ba? Nabanggit ko na kanina yung ating leksyon ay tungkol sa, okay, saysay ng kasaysayan, pero nandun na tayo dun sa, okay, definisyon ng kasaysayan bilang mga salaysay na may saysay, kaiba sa history. History ay yung tinatawag natin na written record of past events, pero yung kasaysayan ay nakadepende po sa kung paano nagsasalaysay ang mga Pilipino. Yung pagsasaysay. Okay? So, sa mga ninuno natin, hindi dokumento ang kanilang pagsasaysay ng kasaysayan. Hindi nakabastay sa dokumento lamang. Ang mga ninuno natin, noong unang panahon, bago dumating ang mga Espanyol, ay pasalita ang kanilang kasaysayan. So, nandyan yung mga mito, no, nandyan yung mga epiko, nandyan yung mga alamat, nandyan yung mga folklore o kwentong bayan, no? Ayan, very good. Sige, ibahagi natin. So yan po yung ano natin, yan po yung sinasabi natin na may mga ano tayo, may mga unique way tayo ng pagkukwento na hindi necessarily dokumento, mga kaibigan. So kaya kung ang ating definition lamang ng history ay written record of past events, para pong nililimitahan natin ang ating sarili. Yan, nililimitahan natin. Sapagkat ang mga ninuno natin ay nagkukwento. So, pinagpapasa-pasa from one generation to another. Now, sasabihin nyo sa akin, yung malakas at maganda na mito o yung biyag ni Lamang, hindi naman yan totoo. Okay, so nandun na tayo sa punto. Kanina in-explain na natin yan. Panoorin nyo na lang yung second video. Doon ko po in-explain yung una, ang malakas at maganda na mito ay nagpapakita ng paggalang natin sa kalikasan. Okay? Now, kasi bakit nagumagalang tayo sa kalikasan? Kasi si malakas at maganda nanggaling sa kawayan. Okay. Ngayon, yung pangalawang punto ko tungkol sa malakas at maganda ay simple. Bumukas ang kawayan, 'di ba? At lumabas si malakas at si maganda. Sa Judeo-Christian tradition na pinaniniwalaan ng mas marami sa atin ngayon sa mundo, sa maraming bahagi ng mundo, ang sinasabi natin ay ang sinasabi natin dito ay kung ikaw ay Judeo-Christian, naniniwala ka na si Adan ang nauna.
na ginawa ng Diyos, 'di ba, bilang isang tao. Tapos si Eva, nalungkot si Adan, nalungkot si Adan, kaya pinatulong ng Diyos si Adan, kumuha ng isang tadyang si Adan at ginawa si Eva. Bakit? Kasi nalungkot si Adan eh. So gusto niyang sumaya si Adan. Kaya ginawa niya si Eva. Yun ang pinaniniwalaan ng marami sa atin. 'Di ba? Yun ang pinaniniwalaan ng marami sa buong mundo. Now, because of that, how many battered wives? How many women's dreams were clipped because of that belief? I'm not saying that the Bible is not real. No? As a historian, I say it's literature. As a believer, I say it's real. No? Pero, pwede ang interpretation mo dyan, di ba, ay si Adan ay nalungkot, gumawa siya ng isang mas maayos na tao, at ito si Eva. Pero hindi, ang naging interpretasyon natin, ang babae ay mababa sa lalaki. Hindi ho ba? So, yun yung problema natin. Yun ang malaking problema. Sapagkat dahil sa interpretasyon na yan ng salaysay, nagkaroon tayo ng pagbibigay ng diskriminasyon sa kababaihan. Pero ito yung maganda. Sa malakas at maganda na kwento, walang nauna, walang nahuli. Sabay na lumabas si malakas at si maganda, ang babae at lalaki. Kaya makikita natin na sa lipunang Pilipino, sabay, pantay ang ating mga babae at lalaki. Kung merong political na pinuno sa pamamagitan ng mga dato, merong spiritual na pinuno sa pamamagitan ng mga babaylan. Diba? So, simpleng-simple po yung sinasabi natin dito. Malaki yung epekto ng pagkukwento ng kasaysayan sa kung paano po ang nabubuo sa ating isipan na pananaw. Na nagpapabago po sa kilos ng kasaysayan. Oh? Na nagpapabago po sa kung paano po natin pinapatakbo ang ating lipunan. Na maliwanag po. So, kaya po tayong mga guro ng araling panlipunan, ang ating pong trabaho ay pagpapalaya ng isip. Mga kaibigan. Okay? So, bilang panghuli, bago ko basahin ang ating mga pagbati mula sa inyo, ito po ang sinasabi ko. Hindi ibig sabihin na ang kasaysayan sa laysay na may saysay ay ang gagawin mo na ay hindi mo na ituturing na valido yung history na Western tradition. Mali po yun. Sapagkat kay Dr. Sio Salazar, kailangan pahalagahan na sa Western tradition, meron po tayong metodolohiya. Sapagkat evidence-based. Pagsamahin mo yung evidence-based na method ng history, yon yung pagtingin sa primary sources, tapos secondary sources, pagsusuri do sa internal and external criticism para malaman mo kung totoo o hindi ang isang kwento o pangkasaysayang salaysay. At yung salaysay na may saysay, pagsamahin mo yan, dyan po nabubuo yung tinatawag nating bagong kasaysayan. Na dinalumat yan ni Seo Salazar, Atoy Navarro, Mary Jane Rodriguez Tatel, ni Vicente Villan, ni Carmen Peñalosa, ni Lars Ubaldo, ni Romel Hernandez, at ni Nancy Kimuel Gabriel, at marami pang iba. Bagong kasaysayan. Na nagpapakita ng salaysay na may saysay at yung metodo na nakuha natin mula sa West upang magkaroon ng mas makatotohanan ng pagkukwento ng kasaysayang Pilipino. Pero, tsaka na natin pag-usapan yan sapagkat yan ay iba pong topic. Okay. So, ano ba yung saysay ng kasaysayan? Una, pag nalaman mo yung mga kwento na yan, nagkakaroon ka ng identity. So, para mahalin mo ang isang bayan, kailangan alam mo ang kanyang kwento. Para mahalin mo ang bayan mo, kailangan makilala mo kung sino ka. Yan ay nagbibuild ng ating identity. Kung ang mga Pilipino ay tulad ng mga babaylan, makikinig sa babaylan pag nakukwento ng kasaysayan ni Lamang, at ang mga Ilocano ay nagiging isa kapag naririnig ang kwento ni Lamang dahil nagsishare sila ng belief, nagsishare ng mga kaugalian.
Gayon din ang kasaysayan. Ang mga historiador, pag nakikinig ang bayan sa kwento ng historiador o ng guro ng araling panlipunan, dapat siya po'y mapagkaisa, hindi mapaghiwalay. No? Sapagkat hindi po paghihiwalay ang gusto natin sa kasaysayan. Ang gusto natin ay pagtatatag ng bansa. Ngayon, kung may iba kayong agenda dyan, inyo po yan. Wala akong basagan ng trip. Pero sa amin, sa Philippine Historical Association, ang gusto po namin ay pagbubuo ng bansa. At yan po ang gusto natin ituro sa mga teacher. Ipakita natin ang pagkakaiba ng ating mga bayan-bayan at ng ating mga kultura at ng ating mga wika, pero ipakita rin natin bakit tayo nagkakaisa. Gayon din, natin, no, na ang kasaysayan na isa pang silbi niyan ay nagpapakita ito ng lessons ng history. Para hindi, sabi ni Georges Santayana, to portion, it is necessary to open the book that tells of its past. Oh? So, yun po yung isa. Sabihan ko lang si Ian, kasi may live ulit. Okay. So, yan po yung sinasabi natin, ano? So, ibig sabihin, to foretell the destiny of the nation, it is necessary to open the book that tells of its past. Si Rizal pa lang nagsabi nun. Si Rizal. So, para malaman mo kinabukasan ng bayan mo, tingnan mo ang nakaraan. Bakit? Kasi kung ano yung magiging kilos ng bayan, pwede mong, alam mo, hindi naman ang kasaysayan ang magbabago ng lipunan. Hindi. Pag nag-aaral ka ng nakaraan, ang pagbabago ng lipunan, hindi mo hahanapin sa nakaraan yun. Pero, ang pwedeng mangyari ay magbago ang isipan ng isang tao pag nalaman niya ang nakaraan upang baguhin niya ang kanyang kinabukasan. So, it's not the history itself that will change the future. It is our attitude and our actions that are informed by the lessons of history. Pag natututo tayo sa nakaraan. So, halimbawa, may mga politiko na hindi naman nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Bakit natin sila iahalal? Baka ulitin lang nila ang kanilang gagawin. Kaya hindi talaga nahihiwalay ang kasaysayan sa politika. No? So, that's one. No? The other thing is this. Yung isa pa ay, aside from identity, aside from the lessons of history, ang kasaysayan ay masaya. Di ba? Huwag natin kalimutan yun. Na minsan, magbabasa ka lang ng kasaysayan, not for anything, but to your enjoyment. Anong subject ang pwede kang bumalik sa nakaraan kahit walang time machine? Kasaysayan. Pwede mong kilalanin ng malapitan, ng intimate, ang mga tao katulad ni Eva Peron. Ako, fan ako ni Eva Peron. Hindi ko siya nakilala, pero kilala ko siya. Bakit? Kasi inaral ko ang kasaysayan ni Eva Peron. Ni Evita. So, hindi ibig sabihin, kaya nga sinasabi natin, hindi como ikaw ay hindi mo naabutan ng panahon ni Marcos, hindi ka na magkukwento ng panahon ni Marcos. Teacher mo nga nung kinuwento si Rizal, naniwala ka, bakit best friend ba niya si Jose Rizal? O yung teacher mo, nung kinuwento yung Battle of Mactan, bakit? Classmate ba niya si Lapu-Lapu? Si Enrile lang ang pwedeng mag-claim na nakalaro niya, no? Yung T-Rex. Hindi, biro lang po. Sir Juan Ponce Enrile, hello po. Oo. Sige, ayan, no? Yun po, no? So, bago ako matapos, gusto kong ipakita rin sa inyo na pwedeng tignan ng kasaysayan. Actually, maraming magandang pagtingin sa kasaysayan. Sa mahabaan at sa maiklian. Okay, bakit? Kung maiklian yan, per event, halimbawa, EDSA Revolution, Battle of Mactan, Execution of Rizal, Philippine Revolution, maiklian. Pero, tinuturo rin ni Seyus Salazar na dapat tinitignan mo yung kasaysayan tulad nga nung sinabi ni Fernand Brodel, yung sa Annals School ng Historiography.
in the long durée. Long durée. Mahaba ang kasaysayan, no, ng mentality. Okay, mentality, simple. Okay, babalikan natin yung kanta ng National Quincentennial Committee o Ian Alfonso. Bagani. Ang konsepto ng Bagani ay pwede mong tignan yan as long durée. Bagani nung unang panahon ay isang warrior. 'Di ba? Tapos ang warrior na yon ay isa ring bayani. Pupunta ka sa panahon ng mga Dinatamblot, Tapar, Sumuroy, Daguhoy. Mga bagani din, pero iba na ang forma. Same ng Katipunan. Pupunta ka sa mga kawal nung ikalawang digmaang pandaigdig. Tapos ngayon, meron tayong kanta para sa National Quincentennial Committee. Tayo, ang lahing Pilipino, ang bayani sa makabagong panahon. Panahon. O, tignan mo yan, ha? O, Ian Alfonso, ha? Makabagong panahon. O. Kasi, ano na yung mga bagani natin ngayon? Yung mga frontliner. Yung mga, so hindi na lang kawal, hindi lang sundalo, hindi lang katipunero, hindi lang hangaway nung unang panahon, yung mga mangangayaw, frontliner na ngayon. Diba? Nag-rise up sila yung mga doktor. Matagal ng bayani yan. Pero ngayon sila nagbubuwis ng buhay na hindi dapat dahil matagal nating hindi pinangalagaan ng ating healthcare system. Kaya sila nagbubuwis ng buhay. Oh. Yung mga nurses, meron pa mga nagsasabi na wala namang mga nurses, bakit pa kayo nagno-nursing? Ngayon, alam nyo na, napakahalaga ng nursing. Oh. Mga kaibigan, ganun po pagtingin sa kasaysayan, hindi lang pagmamemorya ng events, ng pangalan ng tao, kailangan makita niyo yung saysay sa mahabaang panahon na bahagi kayo noong kasaysayan na iyon. Diba? Oh, liga dito. Na kayo ay bahagi ng isang kasaysayan na lumalakad. Oh, halimbawa, ano pa yung sa lessons of history? Balikan natin yung lessons of history. Simple lang, 'di ba? Pag sinabi mong lessons of history, no? Tingnan mo yung nangyari nung pandemic of 1918. Napakalaking ano niya. Teka, dito ka. Ito. Baka batiin ko lang sa inyo. Si Apple. Hello magpakita ka, buwati ka sa ating mga televiewers. Hello. Yeah, si Apple. Si Tofi. Ayan si Tofi. Hello, Tofi. Ito po ang tawag ko sa kanya, Chupacabra. Kasi tingnan niyo yung muso. Chupacabra! Chupacabra! Okay. Si Michelle po yan, mga aso ni Ate Mitch, tsaka ni Mama, si Lola. Kasi wala siyang apo. Okay, sige. Anyway, ito po ayan si Michelle, ang kapatid ko. Si Mako hindi pa bumabate. Ayun siya. Ayun. Sorry po, naging personal, pero salamat. Okay, sige. Pandemic of 1918. Simple lang, di ba? Ganda nito. Hindi scientific. Hindi sila masyadong scientific. Inassume nila na this is a local flu. Na ina-assume din ng isang presidente sa ibang bansa ngayon na yung local flu lang daw yan. No? Pero hindi. Ito ay isang pandemic na isang sakit na nanggaling sa ibang bansa na pumalat na sa buong mundo dahil po sa madaling pagta-travel ng mga tao. Nangyari yan ng 1918 pandemic of the Spanish flu na hindi naman galing sa Spain, by the way. Pero kailangan maintindihan na may mga nangyari noon na pwede nating pagkunan ng leksyon sa panahon ngayon. Halimbawa, hindi naging tama yung pagka-quarantine dahil in-assume nila na local flu lang yan, no? At ang nangyari ay hindi sila nag-quarantine masyado. Ang konsepto ng quarantine ay turuan yung mga iba't ibang klase ng tao ng kung paano yung sanitation. Ganun lang, no? So kumalat doon sa kampo na nagtitrain ng mga World War II soldiers,
World War I soldiers, no, na dadalhin sana sa Europa, kumalat yung sakit na yon sa Camp Claudio, kumalat din sa Bilibid, kumalat sa Iwahig, kumalat sa Culion Leper Colony, yung Spanish flu na yan, no? 70,000 sa 1918 lamang. 1918, ang umabot pa yun ng 1919, yung flu na yan. Dahil mali yung kanilang mga pinagkukunan ng impormasyon. Kaya dapat scientific tayo sa ating mga ginagawa ngayon. At malaman, maibukod agad sino yung may sakit o hindi. Dahil hindi ito epektibong nangyari noong 1918. Na kumalat, 70,000 people had it. Oh? So ngayon, na-lockdown tayo, nag-quarantine tayo, stay at home. Yan po ang bilin sa atin ng pamahalaan. Bakit? Sila po ay may mga lessons na dinraw from the past pandemics. Mga kaibigan. At please, may mga nagpapakalat pa na yung bakuna daw ay nakakasama sa tao. Please, wag po niyong paniniwalaan yun. Magtiwala po tayo sa siyensya. Alam po ng mga doktor at ng mga siyentista, siyentipiko, ang kanilang ginagawa. No? Pakinggan po natin sila dahil pag hindi tayo nakikinig sa kanila, doon po kumakalat ang mga sakit. Doon po tayo mapalpak sa ating mga ginagawa. Yun po ang nangyari. Yan po ang siyensya, kung naniniwala kayo sa Diyos, bigay ng Diyos yan. Hindi po bababa ang Diyos sa lupa tapos sasabihin sa inyo kung ano gagawin ninyo. Kapag may pandemic kung ganito. Ang Diyos ang nagbigay ng talento sa tao na mabigyan ng solusyon ang kanyang mga problema. Scientific. Okay po. Okay, sige. So, ngayon, sinasabi natin dito, nakita ninyo, una, summarize natin, ano ang kasaysayan, ay ano ang history, ano ang kaibahan nito sa kasaysayan, so yung naratibo na nakadokumento at yung mga salaysay na may saysay. Pero pagsasamahin nyo sila, at yun yung bagong kasaysayan, yung metodo ng West, based on evidence-based historiography, at yung mga salaysay na may saysay para sa Pilipino, yung paghahanap ng saysay. Kaya tayo, very oral tayo. Hindi lang dokumento. Ang chismis pwede mong pagkunan. In fact, ang fake news pwede mong pagkunan ng history. Bakit? Hindi dahil nangyari yung fake news, pero bakit yan kinakalat ng mga tao? Mayroon niyang kahulugan. Hindi dapat dinidismiss lang ang fake news. Ang fake news kaya kumakalat dahil may dahilan ito. At yung dahilan na yun yung titignan mo ngayon. At syempre, makikita rin natin dito na tatlo ang uses ng history. Main uses. Una, for identity. Pangalawa, para matuto tayo sa lessons of history. At number 3, para masaya. Diba? Dahil pwede kang bumalik sa ibang panahon dahil sa history o kasaysayan. At pwede mong tignan ang kasaysayan ng per event lang, na yun ang usually na ginagawa ng mga ibang mga tao na akala nila yun lang ang history, pero ang isang historian naniniwala na kailangan pag tinignan niya ang kasaysayan, bahagi ito ng isang mas malaking kwento. At ito'y kwento ng mga kaisipan o mentalities. Long jury. In short, kung ang ang history ng mga Pilipino ay sinulat ng mga dayuhan nung unang panahon, at ito'y nakaapekto ng malaki sa way ng pagtingin natin sa ating sarili bilang mababa at ang source lang ng kaginhawahan ay ang dayuhan. Ibig sabihin, ang guro ng kasaysayan, ang guro ng araling panlipunan, ang historiador, ay hindi lamang nagtuturo ng facts para i-memorya ng mga estudyante, kundi ang ating papel bilang mga guro at historiador ay magpalaya ng isip. Dahil sa pagpapalaya ng isip, ang kasaysayan mismo hindi niya babaguhin na ang kinabukasan. Hindi pa uunlarin ng kasaysayan ng bayan. Pero pag natuto ang tao ng kasaysayan, ang kanyang mga aksyon ay pwedeng magdala sa atin sa kinabukasan na may kaginhawaan at tunay na kalayaan. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa atin ngayong gabi. At bilang pagtatapos, titingnan natin ngayon ang ating mga pagbati mula sa ating mga
sa ating mga nanood. So, tingnan natin ha. Sige. Sino-sino ba yung mga nanood sa atin? Sige, basahin ko na muna dito. Okay, si Samuel Escopin. Nabanggit na sila, no? Sheila Miranda Diwa, Brian Baltasar, Marvin Sinag, Juan Carlos Quiros, Awi Malapitan Valdez Sancho, no? Kailan daw tayo mag-GDC class sa Cordillera area? Sayang kasi nagkaroon ng nagkaroon ng problema diyan, no? Kasi miss na miss ko na yung Baguio. Gusto ko talagang mag GDC ulit, Graduate Diploma in Cultural Education. Ang GDC po tuloy ngayon, yung NCCA namin na GDC, ginagawa po namin to online. So ako po sa Marinduque magtuturo, pero dito lang ako sa Tarlac magstay. Vani Biernas, thank you for watching our Dulotards Miss Us together. So sana po magkasama tayo ulit sa susunod na panahon. Ana de la Cruz, salamat. Atong Redillas, maraming salamat ha. Ito pinapanood ko yung kanyang live ha. Yung kwentuhang walang ambagan. Yan. Nakakatuwa, no? Mestro Batu, Maylin Albesa from Apayao pa si Mestro Batu, no? From Noveleta, Cavite. Jamaico Ignacio. Opo, thank you po. Jamaico Ignacio, ibalik ang Philippine history sa high school. FB siya po nag-start ng advocacy. You're making waves, brother. Thank you so much. Dafi Eslabon. Hello po, padayon. Jamaica Joyce de Sola. Na? Para malaman mo kinabukasan mo, tingnan mo nakaran. Paulo Arandia. Sabi ni Paulo Arandia. The first step in liquidating a people is to erase its memory, destroy its books, its culture, its history. Sabi ni Milan Kundera. Ayan. Hello, Bernie. Kasaysayan na may sa Jamaica Joyce de Sola. Salamat po, no? Suzanne Martinez Villaruz, Nanda. Hello? Ito. Ayan. Ako, ang daming komento. 409 yung unang video. Grabe. Mababati ko ba kayong lahat? Grabe, mga kaibigan. Teka, babatiin ko kayong lahat, ha? Kasi naghintay kayong lahat babatiin ko kayo. Sensya na, lagi tayo naghahang. Ngayon, mas maganda yung ating internet, ano? Ayan, si Mario Cruz, Regina Ramos Javinilar, si Mario Cruz from Cabanatuan, Ins Benedict, Rick Macabenta, Felmar de Susagonos, Nika Regine Lico, nabati na kayo kanina, Jessie Boyutuk, Sheran Manlongat Balesteros, Jenny Lynn Cordero Arcan, Sean Michael from Cabanatuan, Dana Ruth Beltran Castillo from Dagupan City, hello po, Christine Biseño, Len Mercado from Cavite, Joy Ann Martin, sana po napanood nyo itong broadcast na ito, nabati ko kayo, Alex Nishea Macam, no, Felmar de Jesus Agunos, hindi talaga kaya mag-online class, in a way yes, dahil po napakapalpak ng internet natin, Don Banyaga, 8 na Senos, May Duterte, kaya dapat asynchronic, ibig sabihin, hindi masyadong, hindi pwedeng ganito na parang dapat ngayon kayo manood. Dapat pwedeng panoorin kapag may internet na gano'n. So, asynchronic ang tawag doon. May synchronic online classes, may asynchronic online classes. Okay, si 8 na Senos, May Duterte, Erwin Victorino Perez, salamat May Duterte Dave Tyron Pagao, Emans de Mesa. Now, one of the best Philippine historians daw, sabi ni May Duterte. Kaano-ano mo kaya si Rodrigo, no? Salamat Jezabel Carla Bautista. Sir, pwede bang gamitin StreamYard for FB Live broadcast? Alam mo, sana matutunan ko. Hindi kasi, alam mo, kahit na ako ay isang historiador para sa social media age, hindi ako techie. Napakasimple ng alam ko. Jamie Austria, ito na po ang saysay sinasabi ng unahin muna ang pag-alam sa sarili mo bago ang pag-alam sa iba. Jolan Saluria, Ibarra, Marichel Galit Cruz, Neil Rio Florido, Len Mercado, Cristina Osorio, Moises Remeteria, Maria Cristina Peñaflor, Maria Cristina Ogoy Deraco, Jessie Boyutok, Nadsa Behero, of Blank Hell, ang mahirap kasi sa atin kung anong uso doon tayo. Okay, nagmura pa siya. Ano, Hansel Delta, hello.
Win-Win Soriano Bueno. Salamat, Dr. Emmanuel Franco Calairo, sa malalim na pagpapaliwanag sa amin ng konsepto ng pantayong pananaw. Ang galing. Joanna Lynn, paano nga kaya kung hindi tayo natagpuan ni Magellan na may mga sumagot sa kanyang tanong kay Joanna Lynn? Naka-boreless pa din tayo, ma'am. Charlie Cabatan. Hindi totoo yun. Kanina nakita niyo yung kalendaryo ng NHCP. Mga drawing yun noong 1593 na nakadamit ang mga Pilipino. Ginto ang kanilang suot, seda o silk ang kanilang mga suot. Baka ibang colonial power ang sumakop sa atin, sabi ni Rafael Gerard de la Cruz. Tama po. Nad Sabihero, ang bansa natin ay isang bansang Muslim o Islamiko. Tama din, maaari. Nad Sabihero. Arnold Santos, may posibilidad na hindi nakarating ang mga nanakop na Kastila tulad ni Legazpi Villalobos marahil walang bansang Pilipinas ngayon. Pwede rin, sapagkat ang mga Espanyol ang nagbuo sa atin bilang isang bansa. Oo, si Alvin Ignao, Marlene Eri, Full Diaz, no? Alan Manabat, ito yung mga sumagot kanina. Anthony Villo Ocapo, Sam Shao, Maya Pabengi, Kabalenda Kataga-Tarlac City ko. Kung ano tayo sa kasalukuyan ay dahil yun sa ating nakaraan at anong nakaraan, yun ang kasaysayan, nakabase din ng hinaharap o future sa ating kasalukuyan na darating ang araw ay may tatala din bilang kasaysayan ng dahil sa kasaysayan ay maaaring may tama sa kasalukuyan ng mga naganap noong unang panahon na nagkakamali at nang hindi na maulit sa hinaharap. Tama po. Ganito rin yun, no? May sasabihin ako sa inyo. Yung kasaysayan ay pwede mo rin makita yon kung bakit tayo nagkaganito. Kasi yung kasaysayan, yun yung magpapakita kung bakit ka nagkaroon ng problemang ganito. So, bakit alipin ng pag-iisip ng Pilipino? Kasi may kolonyal na edukasyon na nanggaling sa kolonyal na karanasan na pinapakita sa kanya na siya ay bobo at ang mga dayuhan ng matalino. So, ano yun? Paano mo yun masusolusyonan kung hindi mo alam yung ugat? Kailangan alamin mo yung ugat ng problema. Ang doktor, kailangan alam niya ang history ng pasyente para malaman niya kung paano gagamutin ang isang sakit. Di ba? So, ganun din po yun. So, Constancio Acuña Tagle, Charlie Cabatan, nako, hindi ko na mababasa lahat to. Rapsat Nat de Jesus, Marites Lerio Babaw, Jesse Boyutok, Jaime Oswat Primo, Junior Agbuya. Ang galing, ang dami niyong mga komento. Salamat. Lagi kong binabanggit sa estudyante sa AP10 na lumang mahalaga ang kasaysayan. Anumang pagkakamaling nagawa sa nakaraan ay nagdudulot ng leksyon sa kasalukuyan upang di na ito maulit pa. Nararapat na alam natin ang ating pinagmulan upang makarating tayo sa nais nating patunguhan. Ang gaganda ng mga komento, mga kaibigan. Salamat po. No? Charlie Cabatan, ang pagtalakay sa kasaysayan sa ating mga mag-aaral ay talagang napakalaking hamon para sa ating mga kaguruan. Lalo't sa mga panahon na ito na madaling yakapin ng mga Pilipino ang kultura at kasaysayan ng ibang lahi. Tama. Ang challenge ay paano natin mabibigyan buhay ang talakayan at mahikayat ng ating mag-aaral na magkaroon ng interes sa ating mismong kasaysayan. Tama po kayo, mga kaibigan. Napakaganda po. No? Arnaldo Santos, Ruben Christy Bisenyo, Nad Sabihero, Moises Remetera, salamat. Jasmine Montañez Kalimlim, Nad Sabihero, Donesi C. de Guzman, Archie Zerimar Oirasor Led, Jen Gabriel San Juan Biaco, Rafael Gerard de la Cruz, yan, salamat po. Jaime Osod, Christopher Banag Sangkod, Professor John Ray Lumagi, maraming salamat, kaibigan. Maria Cristina Peñaplo, thank you po, no? Charlie Cabatan, salamat, ang dami pong nagko-comment. Hins Benedict, Adrian Paeste, we just wait for a revolution in the Philippines. I mean, a real revolution, not that Luzon-centered revolution. Ang problema sa Pilipinas kasi Manila-centered, puro NCR ang attention. Bloody revolution, what makes a country a real country. Actually, mahirap po yan. Mahirap. Kasi, kung sa totoo lang, sabi nila, wala tayong civil war, kaya daw Pilipino hindi marunong, hindi natin pinapahalaga ng isa't isa kasi hindi tayo nag-away-away at nagpatayan. Hihintayin ba natin yon? Ang pinaka-epektibong paraan para matuto ang tao na hindi ito nasasaktan sa kanyang sarili ay matuto ito sa ibang tao at sa nakaraan niya. Naiintindihan po natin. No? Ibig sabihin, hindi kailangang masaktan tayo mismo kung matututo tayo sa ibang tao. So, natuto tayo sa Amerika dahil nagkaroon sila ng civil war. Ba't natin hihintayin magpatayan tayo? Para tayo'y mabuo. Hindi ba buo na lang tayo nang hindi nagpapatayan by looking at our commonalities as a people? Simple, di ba? History yan. Ang magbubuo sa atin pwedeng history. Kaso, ang problema, nag-aaway-away ang mga historiador. Lahat tayo may disagreements. Sana kahit may disagreements tayo, nag-uusap tayo. Yan ang pinakamaganda. Dahil ang kasaysayan na hindi dapat magwatak sa atin, hindi tulad ng ginagawa
na pinagwawatak-watak tayo at saka yung mga ibang tao ni ang akin po mga opinion ay akin lamang, wala akong kinalaman ng Philippine Historical Association sa akin mga sinasabi. Okay, Paulo Arandia, hello. Oo, Ins Benedict, Joshua Orogan, hello. Oo, salamat. Glyza Pebidal, Reggie Malinaw, hello. Winwin Soriano Bueno, yes. Verhel Encilio, salamat po sa inyong papuri. Juan Gabriel Bravo, Kitch din Satyanaman, thank you. Maria Cristina Peñaflor, sabi niya, hello po, I'm a social studies major at sobrang na-inspire po ako makinig sa inyo. More power po. Opo. Ayan. Mukhang okay na tayo dito sa first. John Karen Esguerra, hello. Oh, thank you. Jolan Saluria Ibarra. Yan, nabanggit na sila. Andrea Takuyan. Yan. Si Ann Shamaine Santa Rosa, hello. Joanna Lynn Dianara Torres. Yeah. Pinangalan ka kay Miss Universe 1993. Ayan. Ina Barrera Bulaklak. Bulaklak. Kay ganda ng bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Ayan, no? Simon Romuel Leon Uy. Ayan, salamat. Arnaldo Santos, Mark Eliza Reyes, Kenneth Carliamas, Eric Valladolid, Carmela Sultan Villavillo. Thank you po. Lou Gallardo. Ang dami. John Carl Briones. Thank you so much. Mark Ellis. Thank you. Hindi ko na mababasa lahat. Salamat po. Oo. No, Juno Cruz. Eugene Cruz from Pats. Yes. Victor Francia Manawa. Nazareno Gabina. Juno, kakapagod dito. Denison Pascual. Salamat po sa inyong pagsuporta. Like nyo lang po Philippine Historical Association at magkakaroon pa tayo ng lecture. Ang next lecture po, mga kaibigan, Senyor Don Turing Jr. Hello po. Ayan. May S. Advincula. Sensya na sa mga hindi ko si Ignacio. Oo. Ignacio. Maraming salamat. Win-win Soviet. Thank you. Basa ko na lahat yan halos. Okay. Sige. Ang susunod po nating lecture, mga kaibigan, ay pauunahan po ni Ian Alfonso. Okay. Kailan po ang lecture number 2 ni Ian Alfonso? No? Hanapin po natin aming pag-uusap. Okay. Ang next lecture po ni Ian Alfonso, ito po yung PHA COVID Lecture Series number 2 ay sa wait lang Ayan, wait lang. Ayan. Okay. Sorry So, i-announce na lang po namin dito kung kailan. Next week po ito mangyayari. Pero basically, ang topic po ni Sir Ian Alfonso ay ang pag-alala sa kasaysayan. So, ngayon, ang topic natin ang saysay ng kasaysayan, ang pag-alala kasaysayan yung susunod. Hello, Sofia Beatriz Salvador, Mika Mergenio, Carla Malyari Balingit, John Leonard Landidio, Monica Puno, ang aking student. Hello, Tim Juan Soriano, Hosni Gambet, watching from Lebak, Sultan Kudarat. Pinapanood namin ang It's Show Time. Amaling Panlipunan, salamat. Maria Cristina Peñaflor, salamat po. Thank you. Susan Martinez Villaros, punta daw ako ulit sa Ilocos Sur. Anjo Espela Velasco, Jenny Shibanyes from Laguna, Jose Amisa, kasaysay kapag kinalimutan, mananatili tayong walang saysay. Tama. Sabi rin niya ni Lourdes de Vera. Yan. Denish. Si Denish. Ibanez. John Rain Cortez. Hello po. Thank you. Okay. Kasi, alam nyo, bumati kasi kayo. So, parang nagigilty naman ako kung hindi ko basahin tong ibang mga bumati. Sa second video natin. So, sige. Bago natin sabihin yung ating next na announcement. Ayan, may 14. Ito, sige, basahin ko na lang yung pangalan. Ito. Okay. Ayan. Sa ating short video kanina, Jenerio Dan, Arnaldo Santos, naghang na naman. Opo, kanina, Nina Cristel Manuel Sumintak, naghang daw. May Esad Vincula, Rafael Gerard de la Cruz, Fortunato at yan sa Kapala, watching from Rome, Italy. Sana wag mawala ang signal. Nawala po kanina. Pero balik po tayo. Thank you, Ian Reyes, Ryan de la Cruz, Del Solme, Leona Royo Salazar, at Claudine Marcos. At Nanda. Okay, sige.
Ang susunod po natin na isang malaking event ay yung 500 years countdown natin, no? 1 year countdown to 500. Okay, ito po yung mangyayari sa April 27, 499th anniversary ng Battle of Mactan. Magkakaroon po ng special broadcast ang RTVM at ang National Quincentennial Committee website, Facebook, at ito po yung mangyayari sa Lunes. So, meron pong pag-uusap ang mayor ng Lapu-Lapu City, Rene Escalante, no? Chairman of the National Historical Commission, Vice Chairman of the National Quincentennial Committee sa umaga, at meron pong mga lektura mula sa mga kilalang mga historiador. Ang inyong lingkod, mga kaibigan, kilalang historiador daw ako. Joke. Kasama pin dyan, marami pang iba, pero kasama dyan si Feliz Prudente Santa Maria, at si Jose Victor Torres, ang aking irog, nandyan din po. At kasama natin siyempre si Ian Alfonso. At sa gabi, magkakaroon po ng isang forum ng mga songs na ginamit sa mga naunang commemoration. World Youth Day, nandiyan si Katrina Belamide, si Dante Beriong, pag-uusapan yung Mabuhay ka Pilipino nung National Centennial nung 1998. Siyempre, nandyan si Ryan Kayamyab ng PhilPop, at iba pang mga guest. Kasama din yung gumawa nung Bagani song kanina, no? Na si sino siya? Kakahiya naman. Rostata, no? Si Roel Rostata, no? At ang host po niyan, Xiao Chua, Rene Napeñas ng NCCA, at si Ian Alfonso. Sa gabi po yun ng Lunes. So sana po, tingnan niyo po yung announcement sa National Quincentennial Committee website, at abangan niyo pa po ang iba pang mga announcements natin sa darating na lecture ni Ian Alfonso next week tungkol sa ang pag-alala sa kasaysayan. Okay? So, again, it's an honor, it's a pleasure na sinamahan niyo ako kahit na 2 hours 8 o'clock ako nag-start, no? 2 hours, 23 minutes po ay nagtyaga po kayong samahan ako ngayon. Panoorin nyo rin yung live ni Atong Redillas, yung kwentuhang walang ambagan, no? Panoorin nyo po ang aking kasaysayan, Showtime Live Kapangyarihan ng Kasaysayan sa akin pong page. I-like nyo po ang page ko, please. I-like nyo po. At nagpapasalamat po kami sa inyo. Muli, sa ngalan po ng lupon ng Philippine Historical Association, sa pangunguna po ng aming Pangulo na si Dr. Maria Luisa Camagay, ng aming Vice President and Executive Director, Dr. Fernando Santiago, at ng aming kalihim na si Jonathan Balsamo, sampu ng lahat ng mga kasapi ng lupon ng Philippine Historical Association. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang makasaysayang gabi. Kaya po natin ito, huwag po tayong susuko, at let us keep ourselves in check. Huwag po, it's okay to not feel all right, pero please, patuloy lang po tayo lagi. Magpahinga pag napapagod. Pero pagkatapos po, gumising po tayo sa isang bagong umaga. Sa kasaysayan po, nakita natin na nakayanan natin ng iba pang mas malalaking hamon. Tayo po ay nag-survive. Sana po, ay isipin po natin yan. Maging aral po yan ng ating kasaysayan para lumakas po tayo sa pang-araw-araw upang malampasan natin ang hamon na ito ng COVID-19 pandemic. Ako po si Xiao Chua, PRO at board member ng Philippine Historical Association, na nagsasabi sa inyo ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Meron itong metodo. Magtanong, mag-imbestiga, at magkumpara. At ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Meron po itong kapangyarihan. Kapangyarihan ng kasaysayan. Mabuhay ang araling panlipunan, mabuhay ang mga guro, mabuhay ang mga historiador, mabuhay ang ating mga frontliners, ang mga bagong bayani-bagani, mabuhay tayong lahat. Viva Filipinas!